Walang mali na maghangad tayo ng maginhawang buhay. Ngunit ang paraan kung paano natin maaabot ang ganitong buhay ang magiging basihan kung mabuti o masama tayong tao. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Maging sa mga masugid mong tagapakinig at taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Napakarami po ng sumusuporta sa inyo. Kaya naisip ko po na magbahagi na rin ng sarili kong kwento tungkol sa aswang. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Edison. At ito ang aking kwento. Lumaki ako na walang mga magulang at ang tanging nag-aalaga sa akin ay si Lolo Abel. Bata pa lang ako ay mulat na po ako sa mga kwentong aswang dahil sa aking lolo. Ayon kasi sa kanya, nung binata pa siya, hanggang sa makapag-asawa siya, ay isa siyang manunugis sa lugar kung saan siya isinilang. Marami siyang kwento tungkol sa mga naging pakikipaglaban niya sa mga aswang. Kahit paulit-ulit ang kwento niya, ay hindi ako nagsasawang pakinggan ang mga yon. Nang medyo naging mahina na si Lolo Abel, ay doon na siya nag-focus sa pagiging albularyo. Ginamit na niya ang kakayahan niya sa panggagamot upang kahit papano ay kumita ng pera. Habang ako naman ay isang minero. Sa kasamaang palad, pinahinto kami sa kuwebang minimina namin dahil sa kakulangan ng permit. Nabahala ako dahil hindi ko na alam kung paano ako makakatulong kay Lolo Abel pagdating sa mga gastusin sa bahay. Pagdating ko sa bahay, ay nagulat si Lolo Abel nang makita niya ako na nakaupo sa mahabang upuan na nasa harapan ng aming bahay. Edison, anong ginagawa mo rito? Abay, bakit ang aga mong umuwi? May masamang balita po, Lo eh. Wala na po akong trabaho. Pinasara na po kasi yung minahan ni Sir Louie. Gawa po ng wala pong permit. Ayun, kakasuhan tuloy siya. Teka, akala ko ba'y kompleto sa papeles at permit ang minahan ni Louie? Eh yun nga din po ang akala naming lahat kasi yun naman po ang sinasabi ni Sir Louie. Kung alam ko lang po na wala po palang permit yun, hindi na sana ako nagtrabaho sa kanya. Hindi ko na sana iniwanan yung isa kong trabaho dun sa minahan ni Mang Dindo. Problema ba yan? Di bumalik ka na lang doon sa minahan ni Dindo. Mukhang maayos naman doon Nahihiya na po ako magpakita kay Mang Dindo Gawa ng bigla na lang akong hindi pumasok sa minahan niya kasi nasilaw ako sa pasahod ni Sir Louie na mas malaki. Ang problema ko po nito ay kung paano ako kikita ng pera. Maraming trabaho sa bayan. Abay, maghanap ka na lang doon. Nakatapos ka naman ng high school kaya hindi ka masyadong mahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Pero Lo, agiging minero lang po ang alam ko. Saka ayoko po ng ibang trabaho, Lo. Hindi masamang sumubok ng ibang bagay. Tsaka pansamantala lang naman habang wala ka pang napapasukan na minahan. Ayoko po. Mas gusto ko po ang trabaho ko bilang minero. Makakahanap din naman po ako siguro. Yun nga lang, hindi po muna ako makakapagbigay sa inyo ng pera ng ilang araw. Ano ka ba? Ayos lang. Kahit papano ay kumikita naman ako sa paggagamot ko. Nakakaraos naman tayo kahit papano. Ang importante ay hindi tayo nalilipasan ng gutom. Huwag ka mag-alala, Lo. Darating din po ang panahon na makaka-jackpot ako sa pagiging minero ko. Kapag talaga nakakuha ko ng napakaraming ginto, ay hindi lang 3 beses tayong kakain sa isang araw. Tapos, papalakihin natin itong bahay natin. Gagawin nating mas matibay para hindi na tayo natatakot kapag may bagyo. Lalagyan din natin ng second floor, tapos tig-isa pa tayo ng kwarto.
Natutuwa ako na meron kang pangarap, Edison. Pero ayos na ako sa simpleng buhay. Hindi ko na hinahangad na yumaman tayo na sobra-sobra. Basta, ang gusto ko, bago man lang sana ako mawala, ay nasa maayos na kalagayan ka na. Yung bang, makakampante na ako, kahit wala na ako sa tabi mo. Ano ka ba naman, Lo? Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Matagal ka pang mabubuhay. Saka hindi ka pa pwedeng mawala hanggat hindi pa ako nagkakaroon ng asawa at anak. Magkakaapo pa kayo, Lo. Kailan pa kaya magyayari ang sinasabi mo na makapag-aasawa at magkakaroon ka ng anak at magkakapo ako? Matagal-tagal pa po kaya paniguradong matagal pa po ang buhay nyo. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Oo nga pala. Aalis ako ngayon, ha? Kaya ikaw na muna ang bahala rito sa bahay. Saan po ang punta nyo? Sa kabilang baryo. May nagpatawag sa akin doon at merong magpapagamot. O sige ho, mag-iingat po kayo. Matapos yun, ay umalis na si Lolo Abel. Nang mag-isa na ako, ay nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Hindi kasi ako sanay na wala akong trabaho dahil alam ko nakakapusing kami kung aasa lang kami sa kita ni Lolo Abel sa panggagamot. Alam ko na kailangan ko na kagad maghanap ng bagong trabaho, pero ang problema ay pagmimina lang ang alam ko. Habang nag-iisip ay nakita ko ang matalik kong kaibigan na si Jong na dumaan. May tulak siyang kariton na may mga lamang kalakal, gaya ng bakal, bote at plastik. Nang nakita ko ni Jong ay lumapit siya sa akin. Uy! Sarap naman ang buhay mo, tol! Paupo-upo ka na lang, ah! Anong masarap ang buhay? Namumroblema nga ako eh. O bakit? Ano ba problema mo? Tsaka, wala ka bang pasok ngayon sa binahan? Yun na nga ang problema ko. Pinatigil na ng mga pulis yung minahan ni Sir Louie kasi wala daw permit. Lahat tuloy kami na nagtatrabaho doon na wala ng trabaho. Nakaw! Problema nga yan, tol. Hindi ba? Hindi ka na makakabalik kay Mang Dindo kasi bigla ka na lang di pumasok sa minahan niya. Kasi mas pinili mo na magtrabaho kay Sir Louie kasi nga mas malaki ang sahod doon. Kaya nga eh. Nahihiya na ako magpakita kay Mang Dindo eh. Saka panigurado na dahil sa ginawa ko, ay hindi niya na ako tatanggapin. Pero tol, bakit di mo subukan? Malay mo, tanggapin ka ulit niya. Wag na. Kapal naman ang mukha ko kapag ginawa ko pa yun. Tol, wala ka bang ibang alam na minahan na pwede kong pasukan? Wala eh. Bira naman kasi ang minahan dito sa atin eh. Pero alam mo, mas mabuti pa na magtrabaho ka na lang. Nang ikaw lang. Yung bang maghanap ka ng mga ginto. Ang dami kayang kuweba dito sa atin. Kung gusto mo, samahan pa kita eh. Hindi ba sabi-sabi eh. Maraming ginto doon sa kuweba na nasa gubat. Anong kuweba sa gubat, tol? Yung bang napapagitnaan ng 2 puno ng balete. Teka, hindi ba ang sabi-sabi ng mga tao rito eh? May nagbabantay daw na maligno sa kuwebang yon. Baka pag pumasok tayo ron, magalit yung mga maligno tapos kung ano pang gawin sa atin. Mamaya palakihin pa yung ano mo nun eh. Tos, parang di naman totoo yun eh. At sabi sa akin ng nanay ko, gawa-gawa lang daw ang kwentong yon ng mga nakaupo sa gobyerno dito sa lugar natin. Para takutin ang mga tao. Para walang magtangkang kumuha ng mga ginto sa kuwebang yon. Pero ang totoo, balak ng mga nakaupo sa pwesto na sila ang kukuha sa mga ginto roon para sila lang ang makinabang. Sabi lang din ng nanay mo yun. At walang kasiguraduhan kung totoo yan. Alam mo, tol, ikaw talaga ang may kakayahan na kumuha ng mga ginto sa kuwebang yun kasi minero ka eh. Alam mo kung ano ang mga tamang gawin, kung paano manguha at maghanap ng ginto. Ano kaya kung tayo ang kumuha sa mga ginto ron? Paano kung parusahan tayo ng mga maligno sa kuwebang yun? Ikaw naman masyado ka matatakotin eh. Maligno lang ang mga yon, tol. Tsaka malay mo, marami talagang ginto ron, di ba? Baka yun na maging paraan para yumaman tayo. Biruin mo,
Hindi na ako makakalakal. Tapos ikaw naman, hindi mo na kailangan pang maging minero. Hindi na tayo mahihirapan, tol. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa umalis ka na at mangalakal ka na lang. Tol seryoso ko. Pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo ha. Kapag nagbago ang isip mo, sabihan mo lang ako. Nang umalis na si Jong, ay inisip ko ang mga sinabi niya. Matagal na kasing may kwentong umiikot sa baryo namin tungkol sa mga ginto sa kuwebang yon. At halos lahat kami ay alam na may mga nakatirang maligno sa kuwebang yon. At ang sabi ay sila ang nagbabantay sa mga ginto. Kaya walang nangangahas na pasukin ang kuwebang yon dahil takot sila na baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga maligno. Bago magtanghali ay dumating na si Lolo Abel. Napansin ko ang lungkot sa kanyang muka. May dala siyang 1 kilong bigas at 1 plastik ng ulam na sa tingin ko ay ginisang gulay. Edison, isaing mo nga itong bigas na to. Kalahati lang muna dahil yung kalahati para mamayang gabi naman. Maglugaw na lang tayo mamayang gabi. At wala na tayong pang-ulam. Ha? Bakit po? Hindi po ba meron kayong ginamot sa kabilang baryo? Hindi po ba niya kayo binayaran? Binayaran naman ako. Pero itong 1 kilo ng bigas at ulam ang ibinayad niya sa akin. Wala rin daw siyang pera eh. Naaawa naman ako kaya tinanggap ko na lang. Ganun po ba? Di mangutang na lang po tayo ng delata dun sa tindahan ni Aling Sonia para may ulam tayo mamayang gabi. Isa pa yan sa problema natin. Habang naglalakad ako pa uwi, abay tinawag ako ni Sonia. Akala ko kung anong sasabihin, yung pala sasabihin niya na kailangan na nating magbayad sa mga utang natin sa kanya. Nakakahiya nga kasi ang daming nakakarinig. Para bang sinadya niya akong ipahiya para ako'y magbayad na. Ano? Ginawa sa inyo ni Aling Sonia? Kahit kailan talaga grabe ang bunganga niya. Hindi man lang niya naisip na matanda ka at dapat galang ka niya. Hayaan niyo, Lo. Kakausapin ko yung Aling Sonia na yan at pagsasabihan ko siya. Huwag mo nang gawin yan, ano ka ba? At baka mas lalo siya magalit sa atin. Baka mas lalo pa niya tayong gipitin sa utang natin sa kanya. Isa pa, naiintindihan ko rin naman siya kasi negosyo yun. Malulugi siya kapag hindi siya babayaran ng mga umuutang sa kanya. Palibasa kasi siya lang may tindahan dito sa atin. Hayaan mo, Lo, makakabayad din tayo sa kanya. At kapag nangyari yun, hindi na tayo mangungutang sa kanya kahit kailan. O siya. Tama na't magsaing ka na. Medyo nagugutom na ako. Kinuha ko na ang bigas at dinala ko na yon sa maliit naming kusina. Habang hinuhugasan ko ang bigas ay naisip ko kung paano binubungangaan ni Aling Sonia si Lolo Abel habang may mga taong nakakakita. Pakiramdam ko ay nadurog ang puso ko sa napakaraming piraso dahil sa matinding awang naramdaman ko para kay Lolo. Mahal na mahal ko kasi ang lolo ko, Sir Blair. Kung pwede nga lang na wag na siyang manggamot para kumita ng pera, ay papahintuin ko na siya. Mas gusto ko kasi na nasa bahay na lang siya at nagpapahinga dahil matanda na siya. Pero sa sitwasyon namin ng panahong yun, ay hindi pwedeng tumigil si Lolo sa kanyang ginagawa dahil baka hindi na kami kumain at parehas pa kaming mamatay nang dahil sa gutom. Sa mga lumipas na araw ay mas naging matindi ang problema namin ni Lolo Abel dahil halos walang nagpapagamot sa kanya. May mga araw na 1 beses na lang kaming kumakain. Dahil doon ay sinubukan ko nang maghanap ng trabaho sa bayan pero talagang inaalat ako dahil walang tumatanggap sa akin. Isang hapon, umuwi ako na nagluluto si Lolo Abel sa kusina ng pritong isda. Napansin ko rin na meron na kaming sinaing. Oh, nakauwi ka na pala, Apo.
kumusta ang paghahanap mo ng trabaho sa bayan? Ayon, kagaya po kahapon, wala pa rin ako nahanap. Gusto ko na nga pong sumuko kasi nasasayang lamang yung inuutang natin para sa pamasahe ko. Ano ka ba? Huwag kang ang panghinaan ng loob. Magdasal ka lang at ibibigay din sa iyo ng Panginoong Diyos ang trabahong para sa iyo. Sa tamang panahon. Bakit hindi pa po ibigay ng Diyos ngayon ang trabaho ang kailangan ko? Eh halos wala na nga po tayong makain, oh. Hindi po ba ngayon na po ang tamang panahon para magkaroon ako ng trabaho? Ano ka ba? Maniwala ka lang sa plano niya para sa iyo. Makikita mo at makakahanap ka rin ng trabaho. Basta't magtiyaga ka lang. Ewan ko po. Pero parang pinanghihinaan na ako ng loob. Oo nga po pala. Saan po galing yung isda? Naggapas ako ng damo sa likod ng bahay ni Kapitan. Pinayaran niya ako kaya nakabili ako ng bigas at ulam natin mamaya. Lo, hindi po ba sabi ko wag na po kayong gagawa ng mga gawaing mabibigat? Lo, matanda na po kayo. Mahina na po ang katawan nyo. Matanda lang ako, pero hindi ako baldado. Saka hindi mabigat na gawain ang paggapas ng damo. Kahit na po. Abay, ang init-init kanina. Paano kung bigla na lang kayong ma-heat stroke? Hindi uubra sa akin yung heat stroke na sinasabi mo. Baka ma-stroke sa akin. Saka, umiinom naman ako palagi ng tubig, kaya ayos lang kahit sobrang init. At isa pa, kung hindi ako naggapas ng damo, abay di wala tayong uulamin ngayon. Bigla kong tumahimik sa sinabing yun ni Lolo Abel dahil naawa ko sa kanya. Napagtanto ko na dahil wala nang masyadong nagpapagamot sa kanya, ay napipilitan siyang tumanggap ng mga trabaho na hindi na angkop sa kanyang edad. Ginagawa niya yon dahil kailangan namin ng pera. Pakiramdam ko tuloy ay wala akong kwentang apo ng sandaling yon. Dahil matanda na ang lolo ko, ay hindi ko pa rin siya nabibigyan ng maayos na buhay. Hanggang sa naalala ko yung sinabi sa akin ni Jong tungkol sa kuweba na marami raw ginto. Ay lo, teka. May tatanong pala ako sa inyo. Oh, ano ba yon? Totoo po bang may mga malignong nagbabantay dun sa kuweba sa gubat na sinasabi nila na marami daw pong ginto? Bakit mo naman naitanong yan? Nabanggit po kasi ni Jong yan sa akin nung nakaraang araw. Yun ang sabi ng marami. May mga maligno raw doon dahil ang mga yon ang bantay sa mga gintong nasa kuweba. Pero hindi ako sigurado kung totoo nga ang kwentong yon. Sa pagkakaalam ko, ang unang nagsabi niyan ay si Tandang Celia. Ay sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Hindi po ba si Tandang Celia yung albularya? Na may alam sa mga ora-orasyon? Oo, siya nga. Ibig sabihin, hindi pala totoo yung sinabi ng nanay ni Jong na ang gobyerno ang nagpakalat ng kwento na may maligno sa kuwebang yun. Sandali nga. Huwag mong sabihin na balak mo pumunta sa kuwebang yon para subukang kunin ang mga gintong nandoon. Hoy, Edison, ha? Tumigil-tigil ka. Wala tayong alam sa kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo sa sandaling pumasok ka sa kuwebang yon. Hindi po, Lo. Wala po akong balak na gawin yung sinasabi niyong yan. Nagtanong lang po ko kasi nabanggit nga po yan sa akin ni Jong. Saka ayokong ilagay sa panganib ang buhay ko, no? Baka pag pumasok ako sa kuwebang yun, hindi na ako palabasin ng mga malignong naroon. Mabuti na't nagkakaintindihan tayo. Huwag kang gagawa ng bagay na maaari mong ikapahamak. Mas mabuti nang naghihirap tayo kaysa mawala ang isa't isa sa atin. At isa pa, mas maganda na kung aangat man tayo sa buhay ay sa pamamagitan ng pagsisikap natin at hindi dahil sa nakakuha ka ng maraming ginto. Alam mo naman na dati ko pa yung sinasabi sa'yo, di ba? Ang bagay na madaling nakukuha ay madali ring nawawala. Natatandaan ko pa yan, Lo. Hindi ko po yun nakakalimutan.
Mabuti naman. Ikaw nga ay magpalit na ng damit at malapit na akong matapos sa pagluluto nito. Mamaya ay maghahapunan na tayo. Sandali kong iniwanan sa kusina si Lolo Abel para magpalit ng damit. At habang naghuhubad ako ng damit, ay pinag-isipan ko kung dapat ko na bang gawin ang iminungkay ni Jong sa akin. Hanggang sa sumapit na ang gabi at nakahiga na kami ni Lolo Abel sa papag. Yung pa rin ang laman ng isip ko. May mga pagkakataon na napapangiti ako sa sarili dahil naiisip ko ang mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa amin ni Lolo Abel kung sakaling totoo ngang may mga ginto sa kwebong yon. Sigurado ko na hindi na kami makakaranas ng hirap at makapagpapatayo na kami ng malaking bahay. Tapos magkakaroon din kami ng negosyo kaya hindi na namin kailangan magtrabaho. Pero alam ko na kapag ginawa ko ang bagay na yon ay magagalit sa akin si Lolo Abel. Kaya nagdadalawang isip ako kung dapat ko bang ituloy ang pagpunta sa kinatatakutang kuweba sa aming lugar. Pagsapit ng umaga ay nagising ako na nakaupo sa kusina si Lolo Abel. Nakatulala siya na para bang napakabigat ng problemang dinadala niya. Lumapit ako sa kanya at kinuha ko ang termos para magtimpla ng kape. Wala tayong almusal ngayon na po. Wala na akong pambili kahit tinapay man lang. Ayos lang po. Pagkape na lang po tayo para mainitan ang sikmura natin. Wala na rin tayong kape. Yung asukal dyan, kaunti na lang. Kinuha ko ang lalagyan namin ng kape. Ang naroon na lang ay ang dumikit na kape sa gilid at ilalim ng garapon. Binuhusan ko ng mainit na tubig ang garapon at kinalog-kalog ko yun hanggang sa natunaw ang natitirang kape na naroon. Ibinuhos ko yun sa isang baso at inilagay ko ang kaunting asukal. Nadurog ang puso ko nang mapansin ko na nangilid ang luha ni Lolo. Oh, yan Lo. May kape na po tayo. Magsalo na lang po tayo dyan. Sa totoo lang, hindi ganitong buhay ang pinangarap ko para sa iyo, Apo. Gusto ko na kahit hindi tayo sobrang yaman, ay hindi natin nararanasan ng ganito. Pasensya ka na kung dumating na tayo sa pinakamababang punto ng buhay natin. Lo, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ba palagi mong sinasabi na may plano ang Diyos para sa atin at hindi habang buhay ay nasa ganito tayong sitwasyon? Saka, Lo, huwag mo pong pinipressure ang sarili mo. Hayaan mo ako na ako ang gumawa ng paraan para makaalis tayo sa sitwasyon natin ngayon. Mag-a-apply po ulit ako ng trabaho ngayon. Malay natin. May tumanggap na po sa akin, di ba? Pero wala na nga akong mautakan ng pamasahe mo. Paano ka pa makapupunta ngayon sa bayan para maghanap ng trabaho? Ano po, maglalakad na lang po ako. Pwede naman yun eh. Napakalayo ng bayan para nakarin mo. Hindi na. Huwag ka nang umalis ngayon para maghanap ng trabaho. Tsaka na lang, kapag may nahiram na akong pamasahe. Lo, ayos lang po ako. Kaya ko pong lakarin yun. Kahapon nga po, naglakad nga lang po ako pauwi. Kinaya ko naman. O kaya, manghihiram ako kay Jong kapag nakita ko siya. Ay nako. Sige, ikaw ang bahala. Sana talaga ay swertihin na tayo, Apo. Sana ay makahanap ka na talaga ng trabaho. Ngumiti ako kay Lolo Abel at ipinaramdam ko sa kanya na wag na siyang masyadong mag-alala. Pero ang totoo ay hindi paghahanap ng trabaho ang nasa isip ko ng oras na yon, kundi ang pagpunta sa kuwebang sinasabi na maraming ginto. Pagkaalis ko ng bahay, ay inakala ni Lolo Abel na sa bayan talaga ako pupunta para maghanap ng trabaho. Pero nang sandaling yon, ay desidido na akong subukan ang swerte ko sa kuwebang yon. Nagpunta ako sa bahay ni Sir Louie at hiniram ko ang isa
sa mga metal detector na pagmamay-ari niya. Nagtaka siya kung bakit ko kailangan ng metal detector at sinabi ko na lang na nagbabaka sakali ako na baka merong ginto sa aming bakuran. Labis akong natuwa dahil naniwala naman siya sa kasinungalingan ko na yon at pinahiram niya ako ng isang metal detector. Inilagay ko yon sa sako upang walang makakita na may dala kong ganung bagay. Matapos yun ay si Jong naman ang hinanap ko. Nang puntahan ko siya sa bahay nila ay sakto na naabutan ko siyang paalis para mangalakal. Oh, tol, ano ginagawa mo rito? Saka bakit may dala kang sako? Mangangalakal ka na rin ba? Tol naman, iba na lang ang pagkakitaan mo. Aagawan mo pa ako ng mga kalakal dito sa atin eh. Loko, hindi ako mangangalakal, no? Halika, tignan mo tong laman ng dala kong sako. Uy, bakit may dala kang ganyan? Bakit? Alam mo ba kung ano to? Hindi nga, ano ba kasi yan? Ano ba yung nasa sako mo? Kita mo na? Kung makareact ay kala mo alam mo naman kung ano to. Ano nga ba kasi yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Baril ba yan? Sira ulo. Hindi to baril. Metal detector to. Panghanap to ng ginto. Metal detector, pero panghanap ng ginto. Di ka ba nag-iisip, tol? Hindi ba dapat gold detector? Kung ginto ang hahanapin mo, gamit-gamit din naman ang utak pag may time. Pambihira ka, oo. Alam mo, kung di lang ito masisira, iahambalos ko sa'yo to eh. Pwede rin panghanap ng ginto ang metal detector. Minero ko, kaya alam ko yun. Hindi ka muna magtanong bago ka magsalita. Malay ko ba? Di naman kasi ako minero kaya wala akong alam pagdating sa mga ganyang bagay. Saan mo ba gagamitin yan? Paulit-ulit? Maghanap nga ako ng ginto. Oo nga, ang ibig ko sabihin ay saan ka maghanap ng ginto? Huwag ka nga maingay at baka mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Saan pa ba? Di dun sa kuwebang sinabi mo sa akin noong nakaraang araw. Ibig sabihin, pumapayag ka na sa sinabi ko sa'yo. Kukunin natin ang mga ginto dun sa kuweba sa gubat. Oo nga. Pero akala ko ba ayaw mong gawin yun kasi dahil sa mga maligno? Ang dami mo naman tanong. Pwede bang kumilos sa tayo ngayon? Kumuha ka na ng pala o kung anong pwedeng gamitin na panghukay para makaalis na tayo. O sige. Sadali lang. Hintayin mo ako rito ha. Yes! Sa wakas, yayaman na tayo! Nagmamadaling nagpunta si Jong sa likod ng bahay nila. Hindi nagtagala ay bumalik siya na may dalang pala at piko. Bukod doon ay ipinagmalaki pa niya na may dala rin siyang flashlight dahil baka madilim sa loob ng kuweba. Matapos yun ay magkasama na naming tinak ang daan papunta sa gubat. Nang nasa gubat na kami ay tahimik lang ako. Ang totoo ay bigla akong nagkaroon ng alinlangan kung dapat ko bang gawin yun, lalo na't wala akong ideya sa kung anong pwedeng mangyari sa amin ni Jong sa sandaling pumasok kami sa kuwebang kinatatakutan. Baka kasi totoo yung mga maligno at baka ikapahamak namin ang aming gagawin. Pero sa tuwing naiisip ko na nahihirapan na si Lolo Abel sa sitwasyon namin, ay nagkakaroon ako ng kakaibang lakas ng loob at pag-asa na sana ay maraming ang ginto sa kuwebang yon. Teka, matanong ko lang. Ano palang nagpabago ng isip mo, tol? Parang nung huling beses tayo nag-usap ayaw na ayaw mong gawin to eh. Naaawa na kasi talaga ako kay Lolo Abel, tol eh. Wala nang masyadong nagpapagamot sa kanya tapos wala pa akong nahahanap na trabaho hanggang ngayon. Minsan nga, tol, tumatanggap na siya ng mabibigat na trabaho para lang sa maliit na kita eh. Tol, matanda na siya. Kaya ang gusto ko ay yung nakakapagpahinga na si Lolo. Yung bang parelax-relax na lang siya. Kung ganun, naniniwala ka na
Maraming ginto doon sa kuweba? Hindi ko alam. Pero sana tol, hindi mauwi sa wala tong lakad natin. Ay nako, saka bumingin ka rin sa paligid natin at baka may ibang taong nasa paligid natin ha. Kapag may nakakita sa atin na pumunta sa kuwebang yon, baka isumbong pa tayo kay Kapitan. Alam mo namang ipinagbabawal ang pumunta ron, di ba? Mukhang safe naman tayo eh. Wala akong nakikitang ibang tao sa paligid eh. Patuloy lang kami ni Jong sa paglalakad hanggang sa natanaw na namin ang kuwebang napapagitnaan ng 2 puno ng balete. Kahit malayo pa kami ron, ay nakaramdam na ako ng kakaibang kilabot. Tumaas ang mga balahibo ko sa braso. Hindi nagtagal ay nasa harapan na kami ng bukana ng kuweba. Sandali akong huminto na para bang may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin para pumasok doon. Nagtaka si Jong nang nakita niya na nakatayo lang ako. Ano pag ginagawa mo dyan? Tara na! Sandali lang. Bigla kasi akong kinabahan eh. Huwag mo't sabihin na hindi na natin tutuloy. Nandito na tayo, kaya wala na tong atrasan, tol. Hindi ko sinabing aatras ako. Sandali lang at nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Paulit-ulit akong huminga ng malalim. Iniisip ko na kailangan ko yung gawin dahil may posibilidad na ang bagay na yon ang mag-aahon sa amin ni Lolo Abel sa kahirapan. Maya-maya ay inaya ko na si Jong na pumasok sa kuweba. Sumalubong sa amin ang napakalamig na hangin na mas lalong nagdala ng kilabot sa akin. Nakakailang hakbang pa lamang kami ay kinailangan na ni Jong na buksan ang flashlight dahil medyo madilim doon. Sinimulan ko nang gamitin ang metal detector. Itinapat ko yun sa dinadaanan namin at sa dingding ng kuweba sa pag-asang may madedetect yung mga ginto. Pero lumipas ang halos kalahating oras ay walang nadetect na ginto ang metal detector at doon na ako medyo pinanghinaan ng loob. Sa tingin ko, hindi totoo na may maligno rito, tol. Kanina pa tayo nandito pero wala namang nangyayaring masama sa atin eh. Ibig sabihin, wala talagang maligno sa kuwebang to. Tama ka. At mukhang hindi lang maligno ang wala rito, kundi pati na rin ginto. Ano? Paano mo nasabi? Eh kanina ko pang ginagamit tong metal detector pero wala pa rin tong nadidetect na ginto. Kahit nga bakal lang, wala eh. Mukhang nagsasayang lang tayo ng oras at pagod sa ginagawa nating to, tol. Ang dali mo naman sumuko. Subok lang na subok. Ang sabi mo maraming ginto rito, di ba? Kung totoong maraming ginto sa kuwebang to, sana kanina pa tayo nakahukay dito. Malaki tong kuweba. Kaya malay natin, nandun sa ibang parte ng kuweba ang mga ginto. Dapat ay mapuntahan natin ang lahat ng sulok ng kuwebang to para makasiguro tayo, di ba? Sa bagay, tama ka. Mas mabuting ang ikutin na natin ang lahat ng pwede nating puntahan sa kuwebang to para wala tayong pagsisihan. Nilakasan ko na lang ang loob ko at nagpatuloy kami ni Jong sa paghahanap ng ginto. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, ay biglang tumunog ang metal detector. Ang tunog na yon ay isang indikasyon na meron yung nadedetect na metal o ginto sa lupa kung saan yon nakatapat. Nagtaka ko nang takot na tumakbo palayo si Jong. Tumigil siya nang tawagin at sigawan ko siya. Hoy Jong! Anong ginagawa mo? Bakit ka tumakbo? Hindi ba sasabog yung hawak mo? Tumunog bigla nang walang tigil eh. Baka may bomba yan eh. Sira ulo, anong bomba ang sinasabi mo? Bumalik ka rito, bilisan mo! Sigurado ka bang walang sasabog dyan? Meron. Yung nguso mo ang pasasabugin ko kapag di ka bumalik dito. Bilisan mo na! Tila may pagdadalawang isip na lumapit si Jong sa akin habang bakas sa mukha niya ang pagkabahala. Ano ba kasing nangyari?
Bakit bigla na lang tumunog yung metal detector mo? Ibig sabihin nun, may posibilidad na may ginto sa lupang ito. Kaya kailangan na nating magukay. Bakit di mo sinabi kagad? Akala ko talaga may bomba na eh. O dali, bilisan na natin. Hindi ka naman kasi nagtatanong eh. Mas inuna mong pang tumakbo. O tara, magukay na tayo. Binitiwan ko muna ang metal detector. Inilapag naman ni Jong ang flashlight sa isang bato habang nakatutok yun sa amin. Agad kaming nagsimulang magukay ni Jong. Si Jong ang gumamit ng piko habang ang sa akin naman ang pala. Naging matyaga kami sa paghukay hanggang sa may mga nakita kong maliliit na ginto na kasama sa lupa. Jong! Tignan mo mga ito! Mga ginto nga mga to! Pero bakit ang liliit? Pamanay ko. Pero mahal ang kada gramo ng ginto. Kaya kahit maliit ang mga yan, malaki-laki pa rin ang mapepera natin kapag naibenta natin ang mga yan. Maghuhukay pa tayo at baka may makita pa tayong mas marami. Nang sandaling yon, ay nabuhayan ako ng dugo. Nawala ang pagod ko dahil sa kahit paano ay nagbunga na ang pagpunta namin sa kuwebang yon. Kahit delikado. Patuloy lang kami sa paghukay hanggang sa may tinamaan na matigas na bagay ang pala na hawak ko. Napatingin ako kay Jong at inutusan ko siya na kunin ang flashlight. Tumalima siya at pinatutok ko sa kanya ang liwanag ng flashlight sa hinuhukay namin. Bakit tol? Anong meron? May tinamaan ako matigas na bagay eh. Parang kahoy, pero hindi ako sigurado. Itutok mo lang yung ilaw dito at ako muna maghukay. Naging maingat na ako sa paghukay upang hindi masira ang kung anumang bagay na nasa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal ay isang parehabang kahon na gawa sa kahoy ang nakita namin. Kinakabahan at nasasabi ko yung inahon mula sa hukay. Nagkatinginan kami ni Jong at parehas kaming ngumiti ng malaki. Tol! Jackpot! Sa palagay ko ay puno ng ginto kahon na yan. Mayaman na tayo! Yan din ang pakiramdam ko, tol. Sandali. Walang bukasan tong kahon eh. Akin na nga yung piko mo at yan ang gagamitin ko pambukas nito. Inabot sa akin ni Jong ang piko. Mas lalo akong naging maingat sa pagkakataon na yon upang hindi masira ang kung anumang laman ng kahon. Nang tuluyan ko nang nabuksan ang kahon, ay natakot kami ni Jong nang malaman naming isang bungo ang laman ng kahon na yon. Parehas kaming napaatras sa sobrang takot at gulat. Kakaiba ang bungo na yon dahil meron yung sungay sa noo na sa tansya ko ay 2 pulgada ang haba. Tol, ano yan? Bakit may bungo dyan? Malay ko! Ako ba nagbaon yan dyan? Saka, bakit may sungay yan, tol? Ano ba yan? Bungo ng demonyo? Magsasalita pa sana ako, pero may nakita akong kakaiba sa bungo bukod sa sungay. Kinuha ko ang flashlight at kahit kinikilabutan ako, ay tinanglawan ko ang bungo at tinignan ko yon ng mas malapitan. Jong, halika. Tignan mo to, bilis! Bilis! Ayoko! Patay nga na nasa kabaong. Ayoko sumilip eh. Yung bungo pa na yan? Ayoko! Napakamatatakotin mo naman. Tignan mo tong 2 pangil ng bungo. Tignan mo! Mga ginto to! Ha? Talaga ba? Patingin nga ako! O kita mo na? Kapag ginto ang bilis mo, nawawala ka agad ang takot mo. Abi, syempre! Kapag may ginto, ibig sabihin may pera. Sandali. Aba, oo nga no. Kulay ginto ang 2 pangil niya. Pero sigurado ka bang ginto ang mga yan? Talagang nagduda ka pa sa akin ha? Ang tagal ko ng minero. Unang tingin ko pa lang sa mga pangil na yan, ay alam kong totoong ginto ang mga yan. Saka,
Mukhang magandang klase ang ginto na yan. Tapos ang laki pa. Ibig sabihin, ay maibibenta natin yan ng malaki. Ganun na nga, Jong. Pero kailangan kong alisin sa bungo yung mga pangil niya. Sandali lang, tol. Hawakan mo ba yung bungo? Alangan naman, natititigan ko lang. Paano ko maaalis yung gintong pangil kung di ko hahawakan? Alam mo, ipunin mo na lang yung mga maliliit na ginto na nakuha natin dun sa lupa. Ilagay mo sa isang lalagyan at ako na ang bahala rito. Agad na ginawa ni Jong ang inutos ko sa kanya. Habang ako naman ay nilakasan ko ang loob na hawakan ng bungo na hindi ko alam kung bungo ng ano o kung sino. Nanginig ng gusto ang mga kamay ko dahil yun ang unang beses na nakahawak ako ng bungo. Sinubukan kong alisin ng ginto mula sa bungo pero napakahirap nung gawin. Kahit anong pagbunot ang gawin ko ay hindi ko yun magawang alisin. Ano, tol? Naalis mo na ba yung pangil? Ako nakuha ko na yung maliliit na ginto. Kukunti lang pala mga yun. Ang hirap alisin itong ginto sa bungo, tol. Nakapagtataka kasi karaniwang malambot lang naman ang ginto. Kaya hindi ko alam kung bakit ang hirap nitong alisin. Baka kasi hindi naman talaga ginto yan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo kanina na magandang klaseng ginto to? Nagulat kami nang biglang umuga ang lupa at nagsimulang magbagsakan ang maliliit na mga bato mula sa itaas ng kuweba. Anak na po siya, lumilid, tol. Kailangan na natin lumabas at baka mailibig tayo rito ng buhay. Iwanan mo na yung bungo na yan. Anong iwan? Ito nga ang pwede nating maibenta ng malaki. Hindi ko ito iiwan. Kinuha ko ang sako at doon ko inilagay ang bungo. Isinilid ko na rin doon ang metal detector habang si Jong ay ang flashlight lang ang nadala. Matapos yun ay nagmamadali kaming tumakbo palabas ng kuweba. Panay ang dasal ko sa utak ko na sana ay buhay kaming makalabas. Palakas kasi ng palakas ang pag-uga ng lupa at hindi imposible na gumuho ang kuwebang yon at matabunan kami ng buhay. Nang nakita na namin ang liwanag sa bukana ng kuweba, ay mas lalo namin binilisan ng pagtakbo. Nang tuluyan na kaming lumabas, ay nagbagsakan ang mga bato sa harapan ng kuweba at natakpan ang bukana nun. Tila himala rin na biglang tumigil ang paglindol. Nangihina kaming napaupo ni Jong sa lupa habang habol ang aming paghinga. Thank you, Lord. Thank you. Akala ko mamamatay na ako kanina. Yung mga maliliit na ginto, nadala mo ba? Oo, andito sa bulsa ko. Inilabas ni Jong ang maliliit na ginto. Mula naman sa sako ay inilabas ko ang bungo at tinignan ko yun ng maigi. Pambira. Talagang dinala mo pala yan, ha? Siyempre, kailangan ko maalis muna yung gintong pangil nito. Ano kaya kung huwag na nating alisin yan? Ipagbenta na lang natin kasama yung bungo. Hindi pwede. Walang bibili nito kung nakakabit yung ginto sa bungo. Siyempre, iisipin nila na patay ito. Baka makulong pa tayo kasi iisipin nila na hinukay natin to sa sementeryo o sa libingan nito. Sabagay, tama ka. Mapapahamak nga tayo pag nagkataon. Tama ka. Pero ang problema, hindi ko talaga maalis itong mga gintong pangil eh. Mabuti pa siguro umuwi na tayo. Basta, walang pwedeng makaalam na pumasok tayo dun sa kuweba. Lalong-lalo na si Lolo Abel. Huwag mong ikikwento sa kanya tong ginawa natin, ha. Mapapagalitan ako nun. Oo na. Pero tol, ang maganda nito ay nalaman natin na wala talagang maligno sa kuwebang yan kasi nakalabas tayo ng buhay, di ba? E ano palang gagawin natin dito sa mga maliliit na ginto? Ibibenta natin yan kay Sir Louie. Alam ko bumibili pa siya ng mga ginto eh. Yung bungo na may gintong pangil. Ako na muna magtatago nito, tol. Tatanggalin ko rin yung mga pangil sa bungo. Basta tol, ha. Kapag natanggal mo na, sabihan mo agad ako, ha. Walang konsehan, ha. Si Raulo, wala ka bang tiwala sa akin?
Abay, bata pa lang tayo, magkaibigan na tayo ah. Saka, hindi ko sisirain ang pangalan ko sa'yo nang dahil lang sa pera at ginto. Mabuti lang sigurado. Siyempre, baka bigla kang mademonyo eh. Tapos malalaman ko na wala na pala kayo ni Lolo Abel sa bahay niyo kasi lumipat na kayo sa malayong lugar. Yung pala, naibenta mo na yung mga gintong pangil. Ang dami mo naman sinasabi. O eto, nangangako ko sa'yo. Nahati tayo sa kung magkano man ang mapagbebenta nito mga gintong pangil. Tsaka, pumunta na tayo ngayon kay Sir Louie para maibenta na natin yung mga maliliit na ginto. Tara na! Tumayo na kami ni Jong. At nang nakalabas na kami sa gubat, ay dumiretso kami sa bahay ni Sir Louie. Ibinalik ko na sa kanya ang metal detector at ibinenta ko na rin sa kanya ang maliliit na ginto. Yun nga lang, naibenta namin sa mababang halaga ang ginto dahil ayon kay Sir Louie ay yun lang ang kaya niyang ibigay sa amin. Tinanggap na namin yun ni Jong kesa magpunta pa kami sa bayan para doon ipagbenta ang mga gintong nakuha namin sa kuweba. Hinati namin ng patas ang pera bago ako umuwi sa amin at binayaran ko muna ang lahat ng utang namin sa tindahan ni Aling Sonia. Bumili na rin ako ng bigas at pang-ulam namin sa palengke para hindi na kami mamroblema sa kakainin namin mamaya. Pagdating ko sa bahay ay sakto na wala si Lolo Abel. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta, pero mas okay na wala siya para hindi niya makita ang dala kong bungo. Sigurado kasi ako na kapag nakita niya yon ay magtataka siya kung saan ko yon nakuha. Itinago ko sa likod ng bahay ang sakong naglalaman ng kakaibang bungo. Tinabunan ko yon ng mga kahoy. Bumalik ako sa loob ng bahay para ayusin ang mga binili ko. Habang ginagawa ko yun, ay medyo nataranta ko nang biglang dumating si Lolo Abel. Nang tumayo siya sa likuran ko, ay pinilit kong umakto ng normal. Oh no, andyan na pala kayo. Saan po kayo galing? Pagdating ko, wala po kayo eh. Pinatawag ako sa bahay ni Luisa at nilalagnat ng anak niyang bunso. Yung pala ay pinaglalaroan ng duwende. Saan pala galing yung mga pinamili mo? Ang dami niya na. Tsaka ang dami natin bigas. Napadaan din ako kanina sa tindahan ni Sonia. Nagpasalamat siya dahil binayaran mo na rawan lahat ng utang natin sa kanya. Saan galing ang pera mo, Edison? Ano po kasi? Sumama po ako kay Jong ng mga lakal. Nakasalubong ko po kasi siya kanina tapos yun, inaya niya po ako na sumama sa kanya. Kaya hindi na po ako tumuloy sa pagpunta ko sa bayan. Tapos, yun, may nakita po kaming gintong kwinta sa basurahan. Hindi nga po kami makapaniwala na makakakita kami ng ganun eh. Tapos binenta po namin kay Sir Louie. Pinagatian po namin ni Jong yung pinagbentahan. Totoo ba yung sinasabi mo? Alam mo na ayoko sa lahat ay yung taong nagsisinungaling ka. Dalawa na kalan tayo magkasama. Ay di pa tayo magsasabi ng totoo sa isa't isa. Lo, nagsasabi po ako ng totoo. Saka, kailan po ba ako nagsinungaling lalo na sa inyo? Sabihin na natin naniniwala na ako sa'yo. Pero bakit hindi nyo binalik sa may-ari yung kwintas? Lolo naman, kanino naman po namin ibabalik? Sa tambakan lang po ng basura namin nakita yon. Wala po kaming ideya kung sino po nagtapon nun doon. Saka, biyaya na po yun. Kaya, hindi na po namin pinakawalan. Malay nyo, hulog po pala ng langit yun dahil alam ng Diyos na wala na tayong pera at wala na tayong makain. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo, Edison. Dahil kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka sa akin, ay talaga namang magagalit ako sa'yo. Hindi na kita kakausapin dahil iisipin ko na puros kasinungalingan na lamang ang lalabas dyan sa bunganga mo. Si Lolo naman nanakot pa talaga. Nagsasabi po ako ng totoo. Ang mabuti pa ay magpahinga na po muna kayo. Alam ko na napagod ka sa panggagamot. Walang imik na umupo si Lolo Abel sa may sala habang ako naman
ay itinuloy ang aking ginagawa. Kahit papano ay nakahinga na ako ng maluwag dahil sa palagay ko ay napaniwala ko si Lolo sa kasinungalingan ko. Nakonsensya ako sa totoo lang dahil sa pagsisinungaling ko na yon. Inisip ko na lang na darating din ang panahon na kapag nalaman ni Lolo ang totoo ay maiintindihan niya ako, lalo na kung dahil sa ginawa kong pagpunta sa kuweba ay makakaahon kami sa kahirapan. Kinagabihan ay hinintay kong makatulog si Lolo Abel. Nang masiguro ko na maimbing na siyang natutulog, ay tahimik akong lumabas ng bahay na may dalang kutsilyo. Pumunta ko sa likod at kinuha ko ang bungo mula sa sako. Sinimulan ko nang alisin ang gintong pangil sa bungo gamit ang kutsilyo. Sinubukan ko ring basagin ang bungo, pero kahit na anong saksak ko ron ng kutsilyo ay hindi man lang yun nagkakaroon ng kahit kaunting gasgas. Hanggang sa naisip ko na hindi dapat ako magmadali. Marahan kong itinusok sa pinagbabaunan ng gintong pangil ang dulo ng kutsilyo at pinilit ko yung ibaon. At sa kasamaang palad ay dumulas ang kutsilyo at nahiwa nun ang aking hintuturo. Aray! Anak naman ng tokwa, oo! Aray! Ang sakit! Talagang pinapahirapan mo ako, ha? Sa gabing yon, ay bigo akong makuha ang mga gintong pangil mula sa bungo. Ibinalik ko na yon mula sa pinagtataguan ko at nilinisan ko ang sugat ko sa aking daliri. Kumuha ako ng lumang damit at ginamit ko yon na pangbenda. Bumalik na ako sa pagkakahiga at bago ako matulog ay inisip ko kung paano ko ba makukuha yung mga gintong pangil mula sa bungo. Pagsapit ng umaga ay nagising ako na may nakahain ng almusal. Masaya ako dahil nakapagluto na ulit si Lolo Abel. Dahil sa mga dilata at itlog na binili ko, meron dong corned beef, pritong itlog at mainit na kanin. Nang dumulog na kami ni Lolo sa pagkainan, ay agad kaming nagsimulang kumain. Ang tagal na pala nating hindi nakakapag-almusal ng ganito. Nung mga nakaraang araw, ay puro kape na lang tayo. Kaya nga po eh, nakakamiss din po mag-almusal ng ganito. Hayaan niyo po, Lo. May pera pa po ako na natira dun sa pinagbentahan namin ng ginto ni Jong. Siguro ay aabot pa yun sa atin ng mga kahit 1 linggo. Tipirin mo yung pera mo at gamitin mo sa paghahanap mo ng trabaho. Hindi ka na dapat umasa na makakabalik ka pa sa pagiging minero dahil si Dindo na lang ang may minahan dito. Ang sabi mo nga, hindi ka na pwedeng bumalik kay Dindo, di ba? Dahil umalis ka sa kanya nang walang maayos na paalam. Gagawin ko po yung sinabi niyo, Lo. Pero magpapahinga po muna siguro ako ng mga ilang araw bago ulit ako maghanap ng trabaho. Sandali. Ano yan? Paano yung daliri mo? Bakit nakabalot yan ng tela? Ito po ba? Nahiwa po ng kutsilyo kagabi. Kagabi? Bago ka humiga ay hindi ko naman yan nakita. Paano nahiwa ka ng kutsilyo? Hindi po ba nauna kayo matulog sa akin? Habang tulog po kayo, ay nakita ko na may kutsilyo sa lababo na hindi pa nahuhugasan. Ayun, habang hinuhugasan ko po, doon ako nahiwa. Aba, ako ang naghugas ng mga pinagkainan natin kagabi. Wala akong natatandaan na may naiwan akong kutsilyo. Matanda na po talaga kayo, Lo. Nagiging makakalimutin na kayo. Meron po talagang kutsilyo sa lababo kagabi. Mukha nga nagiging makakalimutin na ako pero kumusta ka? Ang mabuti pa pagkatapos natin kumain ay gagamutin ko yung sugat mo. Huwag na po, mababaw lang naman to eh. Gagaling din po to kagad. Sigurado ka ba? Opo, huwag na po kayo mag-alala. Matapos yun, ay itinuon na namin ang aming atensyon sa pagkain. Sakto na pagkatapos naming mag-almusal, ay merong lalaking dumating at sinabi kay Lolo na gusto nitong ipagamot kay Lolo ang asawa nitong
ilang araw nang nilalagnat. Bago umalis si Lolo, ay nagbilin siya sa akin na ako muna ang bahalang maghugas ng mga pinagkainan at pinagwawalis niya rin ako sa paligid ng aming bahay. Pagkaalis ni Lolo Abel, ay agad kong ginawa ang mga inutos niya. Pagkatapos kong hugasan ang mga pinagkainan at magwalis sa paligid, ay kumuha ako ng martilyo at pako. Dumiretso ko sa likod ng bahay at gamit ang mga yon ay sinubukan kong muling alisin ang mga gintong pangil mula sa bungo. Seryoso ko sa aking ginagawa nang biglang dumating si Jong at nagulat ako nang malakas niyang tawagin ang pangalan ko. Dumulas ang martilyo. Imbis na sa ulo ng pako, ay sa daliri ko yon tumama. Aray ko! Aray, ang sakit! Ano ba kasi yun, Jong? Nakakagulat ka naman eh. Kung tawagin mo ako para akong bingi. Nilakasan ko talaga kasi baka di mo ako marinig eh. Ang lakas kasi ng pagpukpok mo dyan sa pako eh. Ano? Natanggal mo na ba yung mga gintong pangil? Nakita mo na ngang hindi pa, di ba? Kung natanggal ko na, hindi sana hindi na ako nagpupukpok dito. Ang hina mo naman, tol. Para yan lang eh. Hindi yung pa magawa. Wow! Makapagsalita ka naman. Kagabi nga, ginamitan ko na to ng kutsilyo. Pero hindi ko pa rin matanggal. Parang matigas pa yata sa semento tong bungo na to. Alam mo, mali ka kasi ng ginagawa eh. Akin na yung martilyo. Panoorin mo ako ah. Tignan mo kung gaano ako kalakas. Kinuha ni Jong sa akin ang martilyo at malakas niyang pinukpok ang mismong bungo. Hindi man lang nabasag ang bungo kahit nakita ko na napakalakas talaga ng pagpukpok doon ni Jong. Ilang beses pa niyang pinukpok ng malakas ang bungo pero hindi pa rin siya nagtagumpay na wasakin yon. Grabe! Tama ka nga! Sobrang tigas nga ng bungo na yan, parang bakal! O ano? Akala ko ba malakas ka? O di ba hindi mo rin kaya? Eh paano natin makapakinabangan ng mga gintong nakakabit sa bungo na yan? Kung hindi natin matatanggal ang mga yan? Ewan ko. Basta mag-iisip pa rin tayo ng paraan. Dahil sa napagod na ako at napukpok pa ng martilyo ang daliri ko, ay nagdesisyon akong ihinto muna ang aking ginagawa. Muli kong itinago ang bungo sa sako at saka ko yun tinambakan ng mga kahoy. Pumwesto kami ni Jong ng upo sa harapan ng bahay para doon mag-usap. Teka, matanong lang kita. Ano palang ginawa mo ron sa perang napagbenta natin ng mga ginto? Ano pa ba? Di binigay ko sa nanay ko. Tapos yung iba ay tinabi ko. Hindi ko binigay lahat kay nanay kasi paniguradong isusugal na naman niya yun eh. Bakit hanggang ngayon ba lulong pa rin sa sugal ang nanay mo? Oo naman, mas lumala pa nga eh. Kasi madalas kapag naibibenta ko na yung mga kalakal ko, kinukuha niya kagad yung pera ko. Tapos yun, diretso siya sa pasugalan. Pinababayaan ko na lang kasi alam kong inaaliw na lang niya ang sarili niya kasi hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ni tatay. Kesa naman nasa bahay siya at iyak ng iyak, di ba? Bakit naman sa dami ng pwedeng paglibangan ng nanay mo sugal pa talaga? Eh wala ka naman panalo dyan eh. Sang araw papanalunin ka. Sa susunod matatalo ka naman. Hanggang sa malulung ka na at gagawa ka ng hindi maganda para lang may pangsugal ka. Nagsimula kasi yan nung burol ni tatay eh. Di ba nagkaroon ng saklaan sa bahay? Ayun! Doon natuto si nanay na magsugal. Pagkatapos ng libing ni tatay, tinuloy-tuloy na niya. Alam mo, hindi sa nakikialam ako pero makikialam na ako. Dapat kinakausap mo nanay mo. Huwag mong hintayin na malulong siya ng sobra sa pagsusugal. Mahirap nang itigil ang ganyan. Sa tingin mo ba hindi ko siya kinakausap ng tungkol dyan? Aba, ilang beses ko na kayang kinausap yun. Pero palaging nagdadrama na yun na nga lang daw ang libangan niya tapos pinagbabawalan ko pa raw siya. Magkaiba ang libangan kaysa sa bisyo. Pero sige, ikaw ang bahala. Nanay mo naman yun eh. Siguro naman titigil din yun sa pagsusugal kapag nagsawa na siya. Oo nga pala tol, maiba ako.
narinig mo na ba yung usap-usapan ngayon dito sa baryo natin? Nako, Jong, kung chismis yan, hindi ako interesado. Hindi ko ugali na makialam sa buhay ng ibang tao. Ano ba palagay mo sa akin, chismoso? Hindi to chismis, tol. Tungkol to kay Aling Sonia. Oh, ano ba tungkol kay Aling Sonia? At sabi ni Aling Sonia, ay may kumatok sa bahay nila ng hating gabi. Siyempre natakot daw siya, kaya di niya pinagbuksan. Wala nga raw tigil yung pagkatok pero hinayaan lang niya. Tumigil na daw yung pagkatok ay sumilip si Aling Sonia sa bintana. At alam mo ba kung anong nakita niya, tol? Hindi ko alam. Wala naman ako nung mangyari ang kinikwento mo eh. Ang nakita raw ni Aling Sonia ay taong may mapupulang mga mata at matutuli sa mga ngipin. Tapos parang kulay aburaw ang balat. Naglalaway pa raw na parang hayop na nagugutom. Hindi ba tumutugma sa aswang yung pagkakadescribe ni Aling Sonia sa nakita niya sa labas ng bahay niya? Baka naman gumagawa lang ng kwento si Aling Sonia. Para namang di mo yung kilala. Di ba ang gusto nun ay palaging nasa kanyang atensyon ng mga tao? Eh paano, tol, kung nagsasabi siya ng totoo? Paano? Kung may aswang na nga rito sa atin. Hanggat hindi ako nakakita sa aswang na sinasabi ni Aling Sonia ay hindi ako maniniwala. Saka kung sakaling may aswang nga rito, hindi ko kailangan matakot kasi kasama ko sa bahay si Lolo Abel. Sa bagay, dati nga palang manunugis ang lolo mo. Hindi lang yun. May anting-anting pa si Lolo na ginagamit niya kapag nakikipaglaban siya sa mga aswang. At talagang iaasa mo kay Lolo Abel ang pakikipaglaban sa aswang, ha? Eh, tanda-tanda na nun eh. Eh di, ako na lang ang lalaban sa aswang. Di ba? Sinanay na ako nun ni Lolo Abel sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya kung meron mang aswang dito sa atin, ay wala kang dapat na ikatakot dahil ako ang haharap sa kanila. Aasahan ko yan, ha? Baka yabang lang yan, ha? Baka tokis lang yan. Ay, oo nga pala. Kailangan ko nang umalis. Mangangalakal pa ako eh. Basta, kapag naalis mo na yung mga gintong pangil doon sa bungo, ay sabihan mo kagad ako. Makalipas ang ilang minuto, bago umalis si Jong, ay siyang pagdating naman ni Lolo Abel. Agad kong napansin ang pagkabahala sa mukha niya nang umupo siya sa tabi ko. Olo, bakit parang hindi po yata maipinta ang mukha niyo? May problema po ba? Nakasalubong ko kasi kanina si Kapitana. Ang sabi niya, ay may 2 tao ang nagsabi sa kanya na may nakita silang aswang sa labas ng bahay nila. Sino raw po yung 2 tao na yun? Sina Cardo at saka yung matandang babae na nakatira sa dulo. Galing po dito si Jong kanina eh. Ang sabi po niya, pati raw po si Aling Sonia ay may nakita rin daw pong aswang sa labas ng bahay niya. Kumatok pa nga raw po eh. Kung ganon, totoo ngang may aswang dito sa lugar natin. Nababahala ako dahil tinatanong ako ni Kapitan kung kaya ko pa bang makipaglaban sa mga aswang. At sabi ko naman sa kanya, matanda na ako at mahina na ang aking katawan. Pero kung sakaling hindi na maging maganda ang sitwasyon, ay wala na akong magagawa kundi ang bumalik sa pagiging manunugis. Di na po kayo pwedeng makipaglaban, Lo. Masyado na po kayo matanda. Abay, baka yan pa po ang ikapahamak nyo eh. Kundi ako makikipaglaban, sino ang haharap sa mga aswang, Aber? May iba pa bang manunugis dito sa lugar na ito bukod sa akin? Di ba'y wala na? Lo, nakalimutan niyo na po ba na tinuruan niyo ako? Ako po ang lalaban sa mga aswang. Basta, Lo, sanayin niyo lang po ulit at hayaan mong gamitin ko po ang anting-anting mo. Sandaling tumahimik si Lolo Abel. Diretso siyang nakatingin sa akin na para bang inaalam niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Hanggang sa mahina siyang tumawa sabay iling. Nagbibiro ka lang, di ba? Alam kong wala kang interes na maging isang manunugis. Hindi ba't tinalikuran mo ang pagsasanay natin noon dahil mas pinili mo ang maging minero? Mali ka, Lo. Tumigil ako sa pagsasanay dati dahil nakita ko na kailangan ko na magtrabaho dahil halos wala na tayong makain. Inisip ko na dapat na akong kumita ng pera.
Pero hindi po ibig sabihin ay ayokong manahin ang pagiging manunugis nyo. Ayoko po na ikaw pa ang haharap dun sa aswang na nandito ngayon sa lugar natin, Lo. Dahil matanda na po kayo. Kung ganon, kailangan na ulit kitang sanayin. Kung disinido ka at bukal sa loob mo na maging manunugis, ay hindi kita pipigilan. At sa sandaling nakita kong handa ka na, ay saka ko sa iyo ipagkakatiwala ang aking anting-anting na ginamit ko noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapang akong tumango. Nang sandaling yun, ay walang ibang nasa isip ko kundi ang kaligtasan ni Lolo Abel at wala na akong pakialam sa ibang bagay. Kaya mas gugustuhin ko pang ako ang makipaglaban sa aswang kesa si Lolo ang gumawa nun. Sa araw ding yun, ay sinimulan na namin ni Lolo Abel ang pagsasanay niya sa akin sa pakikipaglaban sa aswang. Dahil itak lamang ang sandata na maaari kong gamitin na meron kami, ay ang paggamit nun ang pinagtuunan namin ng pansin. Itinuro sa akin ni Lolo Abel ang tamang paghawak sa itak at pag-atake gamit yun. Ipinakita niya rin sa akin ang ilang teknik na alam niya sa pakikipaglaban. May mga bagay din siyang sinabi sa akin na alam kong magagamit ko bilang isang manunugis. Naging matyaga si Lolo Abel sa pagtuturo sa akin, lalo na't halos nakalimutan ko na ang mga itinuro niya sa akin noon. Nang halos 1 oras na kaming nagsasanay, ay napansin ko na pagod na si Lolo, pero hindi pa rin siya humihinto. Hanggang sa natumba na siya, nag-aalala ko siyang nilapitan. Lo, ayos na po ba kayo? Magpahinga na po muna tayo. At pagod na po kayo eh. Mabuti pa ka. Mamaya na natin ituloy itong ginagawa natin. Inalalayan ko si Lolo sa pagtayo at pumasok kami sa bahay. Kumuha ako ng tubig at pinainom ko muna siya. Maraming salamat. Ay nako, mabuti na lang talaga at ikaw na mismo nagsabi na ikaw nang makikipaglaban sa aswang. Dahil talagang hindi ko na kayang gawin ang bagay na yan. Pero maganda ang ipinakita mo, Edison. Mabilis kang matuto at nakukuha mo agad ang mga itinuturo ko. Habang sinasanay niyo po kasi ako, ay bumabalik po sa memorya ko yung mga itinuro niyo sa akin dati. Kaya medyo hindi na po ako nahihirapan. Mabuti naman kung ganon. Basta tandaan mo na sa bawat laban mo ay hindi ka dapat pangunahan ng takot. Kailangan din nating madaliin ang pagsasanay mo dahil hindi natin alam kung kailan aatake ang aswang na nandito ngayon sa baryo natin. Hindi ka dapat maging kampante dahil yan ang isa sa maaaring maging dahilan ng pagkatalo mo. At huwag na huwag mong kakalimutan na palaging humingi ng gabay sa nasa itaas at magtiwala ka sa sarili mong kakayahan at lakas. Kinabukasan, habang mahimbing kaming natutulog ni Lolo Abel, ay nagising kami sa magkakasunod na katok sa pinto ng aming bahay. Nagtataka kaming nagkatinginan ni Lolo at alam kong parehas naming naalala ang kwento na may aswang na kumakatok sa mga bahay sa baryo namin. Sabay kaming tumayo ni Lolo at kinuha niya ang itak sa kusina. Pumwesto kami sa tapat ng pinto habang palakas ng palakas ang pagkatok doon. Sumilip si Lolo Abel sa siwang ng pinto at nagtaka ako dahil tila gulat na gulat siya sa kanyang nakita sa labas. Mas lalo akong nagtaka nang buksan ni Lolo ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang nasa labas. May nakakatakot na ngiti sa kanyang muka. Anong ginagawa mo rito, Siklab? Umalis ka na rito. Hindi kita pinahihintulutang pumasok sa aking pamamahay. Wala akong balak na manakit. Kung ibibigay mo lang sa akin ang isang bagay na kailangan ko. Anong bagay ang sinasabi mo? Huwag ka nang magmangmaangan, Abel. Alam kong alam mo
kung anong bagay ang tinutukoy ko. Ang bungo ni Kalasag. Ibigay mo sa akin ang bungo ng aking hari. Wala rito ang bungo ng hari mo. Hanggang ngayon ba ay hinahanap mo pa rin yun? Dahil natuklasan ko na kailangan kong mabuo ang kalansay ni Kalasag upang muli siyang mabuhay. At ang bungo na lamang niya ang kulang ko. Talagang nakahanap ka pa ng paraan para buhayin si Kalasag. Umalis ka na rito dahil wala rito ang bungo niya at kung nandito man yun ay hindi ko yun ibibigay sa'yo. Pero kung gusto mo talagang malaman kung nasa ng bungo na hinahanap mo, ay hukayin mo ang labi ni Tandang Celia doon sa sementeryo at siya muna ang buhayin mo dahil siya ang nakakaalam kung nasa ng bungo ni Kalasag. Siya ang inatasan ko noon na ibaon sa kung saan ang putol-putol na parte ng katawan ng hari mo. Hindi mo ako malilinlang. Alam mo kung gaano kalakas ang koneksyon ko sa aking hari na si Kalasag. Naramdaman ko na may humukay sa bungo niya at nandito yun sa lugar nyo. Ilang bahay na ang pinuntahan ko at napakalakas ng kutob ko na nandito sa bahay mo ang bungo niya. Kaya kung ayaw mong dumanak pa ang dugo sa lugar na ito, ay ibigay mo na sa akin ang hinahanap ko. Wala rito ang bungo ni Kalasag. Kaya umalis ka na. Talagang nagmamatigas ka pa, Abel. Hindi ka pa rin nagbabago. Masyado ka pa rin matapang. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero babalik ako at sa pagbalik ko, ay sisiguraduhin kong makukuha ko na sa iyo ang bungo ni Haring Kalasag upang tuluyan na siyang mabuhay. Matapos yun ay tumalikod na ang lalaki at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tila nilamon siya ng kadiliman dahil bigla na lamang siyang nawala. Isinarado na ni Lolo Abel ang pinto. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig at sinundan ko siya. Lo, sino po ang siklab na yun? Siya po ba yung aswang na pagala-gala dito sa atin ngayon? Siya nga. Pero hindi siya basta-basta aswang dahil siya ang pinakamalakas na alagad ni Kalasag. Si Kalasag ay isang hari ng mga aswang na nagawa kong paslangin doon at ngayon gumagawa ng paraan si Siklab para buhayin si Kalasag sa papamagitan ng pangungulekta ng kalansay nito. At mukhang ang bungo na lamang ni Kalasag ang kulang para muli siyang mabuhay. Si Tandang Celia ang inatasan ko noon na magbaon at magtago ng mga hiwa-hiwalay na parte ng katawan ni Kalasag dahil may kakayahan siyang gumamit ng orasyon. Alam namin na ang muling pagkabuo ng kalansay ni Kalasag ay isa sa paraan para muli siyang mabuhay. Kaya naman pinaghiwa-hiwalay niya ang bawat parte ng buto ni Kalasag. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit pinipilit ni Siklab na nandito sa atin ang bungo ni Kalasag. Gayong wala naman yun dito. Bigla akong natigilan at doon ko naalala ang bungo na nahukay namin ni Jong sa kuweba na nasa gubat. Nagkaroon ako ng hinala na may posibilidad na yun ang bungong hinahanap ni Siklab. Natakot ako nang napagtanto ko na isang malaking pagkakamali na hinukay at kinuha ko ang bungo na yon. Pero naisip ko na kailangang malaman ni Lolo ang bagay na yon dahil siya ang nakakaalam sa kung ano ang tama naming gawin sa bungo. Lo, may kailangan po akong sabihin sa inyo eh. Alam ko na magagalit ka, pero sana, huwag ka pa rin magalit sa akin. Ano ba't sinasabi mo na magagalit ako pero wag ako magagalit? As magulo ka pa sa buhok ng mais ha? Ano po kasi? Tama po si Siklab, Lo. Nandito po sa bahay natin ang bungo ni Kalasag. Ano ka mo? Abay paano mapupunta yun dito? Hindi kita maintindihan. Sandali akong nagpaalam kay Lolo.
Nagpunta ako sa likod ng bahay at kinuha ko ang sako na naglalaman ng kakaibang bungo. Dinala ko yun pabalik sa loob ng aming bahay. Inilabas ko ang bungo at ipinakita ko yun kay Lolo Abel. Ito po ba ang bungo ni Kalasag na sinasabi nyo? Diyos ko, mahabagin langit! Anong ginagawa niyan dito sa bahay natin? Sorry, Lo. Hindi ko po kasi alam na bungo pala to ng isang aswang eh. Natatandaan niyo po ba yung sinabi ko na may napulot kami ni Jong na gintong kwintas sa basurahan? Hindi po totoo yun, Lo. Ang totoo po kasi ay pumasok po kami ron sa kinatatakutang kuweba sa gubat. Naghukay po kami ron ng ginto at may mga nakita po kami na konting ginto. Pero bukod po dun, ayun na nga, nahukay din po namin ang bungo na to. May mga gintong pangil po ito, Lo. Kaya dinala ko. Ilang araw ko na nga pong sinusubukang alisin yung gintong pangil eh. Pero hindi ko magawa eh. Hindi ka talaga nag-iisip, Edison! Kaya naman pala nandito si Siklab kanina. Dahil nandito pala talaga sa bahay natin ang bungo ni Haring Kalasag. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit pinagkalat noon ni Tandang Celia na may mga maligno sa kuwebang yon. Yun ay para walang taong magtangkang pumasok sa kuweba kung saan niya itinago ang bungo ni Kalasag. Ano ba kasi pumasok sa utak mo? At pinasok mo ang kuwebang yun? Tignan mo nangyari ngayon. Nasa panganib tayong lahat dahil sa kalokohan yung dalawa ni Jong. Hindi naman po namin alam eh. Kung alam lang po sana namin na ang bungo na yan ay sa hari ng mga aswang, di sana hindi na po namin yan nilabas ng kuweba. Iniisip ko po kasi na ang ginto po na nasa bungo na yan ang makapag-aahon po sa atin sa kahirapan, Lo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako papayag na mapunta yan kay Siklab. Kung kinakailangan po na labanan ko siya, lalabanan ko siya. Dapat lang. Ikaw ang gumawa ng problemang ito. Kaya ikaw din dapat ang gumawa ng solusyon. Hindi dapat mapasakamay ni Siklab ang bungo ni Haring Kalasag. Hindi na dapat mabuhay pa ang hari ng mga aswang na minsan ang nagasit ng lagim at kamatayan sa lugar na ito. Ano po bang nangyari nung buhay pa po si Kalasag? Bagugot. Bagugot sa aming lahat ang panahon na buhay pa ang demonyong yon. Hindi ka pa ipinapanganak doon, kaya wala kang alam sa mga nangyari noon. Napakaraming buhay ang kanya kinuha. Tuwing gabi ay natatakot ang lahat ng mga tao rito dahil may kakayahan siyang pumasok sa bahay ng kahit na sino. Maging ako, na isang matagal ng manunugis, ay nahirapan siyang patayin. Mabuti na lang at pinili ako ng anting-anting na itinago noon ni Tandang Celia. Yung po ba ang anting-anting na ngayon ay itinatago po ninyo? Yun nga. At dahil alam ni Siklab na nandito sa atin ang bungo ni Kalasag, ay hindi na dapat tayo maging kampante. Sigurado ko na gagawa at gagawa ka ng paraan upang makuha niya yun. Kaya mapapaaga ang pagbibigay ko sa iyo ng aking anting-anting. Teka. Ang ibig niyo po bang sabihin ipagkakatiwala niyo na po sa akin ang anting-anting niyo? Wala na ako mapagpipilian. Kundi gawin yon, kahit hindi ko pa nakikitang handa ka ng tanggapin ang kapangyarihan nun. Umasa na lamang tayo na tatanggapin ka ng anting-anting bilang bago nitong tagapangalaga. Sige, pagtungo ka ngayon sa likod ng bahay, hintayin mo ko ron. Hindi na ako nagtanong at sinunod ko na lang si Lolo Abel. Kinabahan ako dahil wala akong ideya sa kung ano ang magiging bunga ng naging pagkakamali naming dalawa ni Jong. Pagdating ko sa likod ng bahay, ay labis akong nagsisi sa nagawa namin ni Jong. Kung hindi sana namin hinukay ang bungo ni Haring Kalasag, ay hindi darating si Siklab sa baryo namin.
Natakot ako sa mga pwede niyang gawin sa mga tao sa baryo namin at lalong-lalo na sa amin ni Lolo Abel. Maya-maya pa ay dumating na si Lolo Abel. Agad kong napansin ang dala niyang kwintas na may palawit na medalyon. May itak na nakasabit sa kanyang bewang na nakalagay sa kaluban. Tumayo si Lolo Abel sa harapan ko at sinabi niya na ilahad ko ang aking kaliwang kamay. Agad kong ginawa ang kanyang sinabi. Hinugot ni Lolo ang itak mula sa kaluban at ginamit niya yon para hiwaan ang palad ko. Inabot niya sa akin ng anting-anting at walang pagdadalawang isip na kinuha ko yon. Ipatakbo ang dugo mo sa anting-anting. Bakit po? Para saan? Huwag ka nang magtanong. Sundin mo na lamang ang sinabi ko. Sige po. Ginawa ko ang sinabi ni Lolo Abel. Pinatakan ko ng dugo ko ang anting-anting. Bilang dating nagmamay-ari ng makapangyarihang anting-anting na nilikha upang labanan ng mga kampon ng kadiliman, buong puso kong ipinapasa sa iyo ang tungkulin na kakambal ng anting-anting na yan na noon ay aking pinasan. Gamitin mo ang kapangyarihan ng anting-anting na yan sa kabutihan at sa pagtatanggol sa mga walang kalaban-laban. Ngayon, isuot mo na ang anting-anting Edison sa ngalan ng ating Panginoong lumikha. Isinabit ko sa leeg ko ang anting-anting. Napaatras ako dahil pakiramdam ko ay sinuntok ako sa aking dibdib ng napakalakas. Nahirapan akong huminga hanggang sa napaluhod na ako. Ano po ba nangyayari sa akin? Hindi ako makahinga. Normal lamang yan. Kailangan mo yang pagdaanan dahil yan ang paraan ng anting-anting upang alamin kung busilak ba ang iyong puso. Kapag nalagpasan mo yan, ibig sabihin ay tinanggap ka ng anting-anting bilang bago nitong tagapangalaga. Pero kapag hindi ka karapat-dapat, ikinalulungkot ko, pero kamatayan ang bagsak mo. Ano? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin na pwede pala ako mamatay dahil sa anting-anting na to? Lo, tulungan niyo ako! Hindi na nagsalita pa si Lolo Abel at pinanood niya ako habang hirap na hirap ako. Pakiramdam ko ay may sumasakal sa akin hanggang sa tuluyan na akong napahiga at namilipit sa sakit. Hindi ko na kinaya ang sakit at hirap, kaya tuluyan na akong nawalan ng malay. Ang buong akala ko ay yun na ang magiging katapusan ko, kaya laking pasasalamat ko nang bigla akong nagising. Maliwanag na ang paligid at nasa papag ako. Wala na akong kahit na anong sakit na nararamdaman at para akong bagong tao. Pumasok si Lolo Abel sa bahay at nakangiti siyang lumapit sa akin. Binabati kita po. Nagising ka. Ibig sabihin ay tinanggap ka ng anting-anting bilang bago nitong tagapangalaga. Grabe ka, Lo. Hindi mo sinabi na pwede pala ako mamatay kapag hindi ako tinanggap ng anting-anting? Kung sinabi ko yun sa'yo, ay sigurado ko na magdadalawang isip kang tanggapin yan. Isa pa, malaki naman ang tiwala ko sa'yo. Kaya alam kong hindi ka mamamatay. Pero ang malaga ay buhay ka pa at nasa iyo na ang kapangyarihan ng anting-anting na yan. Tandaan mo, na sa kabutihan mo lamang yan maaaring gamitin. Hindi mo yan maaaring gamitin sa makasariling hangarin dahil mawawala ang taglay niyang kapangyarihan. Opo, Lo. Tatandaan ko po ang lahat ng mga sinabi niyo. Pero Lo, ano po ba ang nagagawa nito? Bibigyan ka niya ng sapat na lakas at bilis sa tuwing nakikipaglaban ka sa mga aswang. At bukod doon, magkakaroon ka rin ng proteksyon mula sa mga aswang. Pero depende pa rin sa uri at kakayahan ng aswang na makakaharap mo.
May mga aswang na kayang labanan ng kapangyarihan ng mga anting-anting. Kung ganun, walang kasiguraduhan na mabibigyan ako nito ng proteksyon mula kay Siklab. Ganun na nga. Kaya maaari kanyang masugatan at mapatay. Ngunit, ang lakas na kailangan mo para sa pakikipaglaban ay walang duda na ibibigay sa iyo ng anting-anting. Pero huwag kang umasa na sobra sa anting-anting. Importante pa rin ang sarili mong diskarte sa pakikipaglaban. Tumango na lamang ako sa huling sinabi ni Lolo Abel. Nang sandaling yon, ay ramdam ko na may kakaiba sa aking katawan at sigurado ko na dahil yun sa anting-anting na suot ko. Buong araw akong nagsanay ng mag-isa sa pakikipaglaban sa likod ng aming bahay. Pagsapit ng hapon ay dumating si Jong at nagulat siya nang nakita niya ang ginagawa ko. Tol? Ano to? Anong ginagawa mo? Bakit para kang mandirigma dyan na nakikipaglaban sa mga kalaban na ikaw lang ang nakakakita? Nagsasanay ako sa pakikipaglaban sa aswang. Nakikita mo ba tong suot kong kwintas? Ito ang anting-anting ni Lolo. Ipinamana na sa akin. Wow naman! Ang astig naman ng bispring ko! Isa ng manunugis! Kailangan eh. Lalo na't kinausap na kami nung aswang na nandito ngayon sa lugar natin. Hinahanap niya yung bungo na nahukay natin doon sa kuweba. Akalain mo, bungo pala yun ng hari ng mga aswang na pinatay noon ni Lolo. Kailangan yun ng aswang para muling mabuhay yung hari na yun. Seryoso ba yan, Tol? Kung ganun, hindi pala natin dapat kinuha yung bungo na yun. Kaya nga eh. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. At dahil ako ang dahilan kung bakit nandito sa lugar natin ang aswang, ay ako rin ang gagawa ng solusyon. Kaya nga nagsasanay ako ngayon. Eh yung bungo, Tol, nasa na yung bungo? Nasa loob ng bahay, nasa aparador. Hindi kasi ligtas na nasa labas yun kasi madali yung makukuha ng aswang. Ang sabi kasi ni Lolo, hindi pwedeng makapasok ang isang aswang sa isang bahay kapag hindi mo siya kusang inimbitang papasukin. Tanging mga malalakas na uri lang daw ng aswang ang nagagawang pumasok sa bahay ng kahit sino. Gaya ng mga hari ng mga aswang o yung tinatawag nilang supremo. Kung ganun, ligtas naman pala ang bungo sa loob ng bahay nyo. Pero ayos yung ginagawa mo, Tol. Dapat ay husayan mo pa ang pagsasanay para sigurado kang matatalo mo yung aswang na sinasabi mo. Matapos yun, ay nagpaalam na si Jong na uuwi na siya dahil malapit ng gumabi. Aniya, ayaw niyang magpaabot ng dilim sa labas dahil baka makasalubong niya ang aswang. Nagpatuloy ako sa aking pagsasanay. Bandang 6:00 ng gabi ay tumigil na ako dahil dumating na si Lolo Abel mula sa panggagamot niya sa kabilang baryo. Si Lolo na ang nagluto ng aming hapunan at hindi nagtagal ay sabay na kaming kumain. Kumusta pala ang pagsasanay mo kanina? Ayos naman po, Lo. Pero iba pa rin po kapag kasama kita sa pagsasanay. Ang dami mo kasing sinasabi sa akin ng mga teknik sa pakikipaglaban. Dapat ay sanayin mo na ang sarili mo sa pagsasanay na mag-isa. Ang mga itinuro ko sa iyo ay panimula lamang. Darating din ang panahon na makakatuklas ka ng sarili mong teknik at diskarte pagdating sa pakikipaglaban. Oo nga pala, naisip ko na ilagay sa kahon yung bungo ni Kalasag upang mas maproteksyonan yon. Merong kahon doon sa ilalim ng papag. Sige po, gagawin ko na po muna yung sinabi niyo. Tumayo ako at binuksan ko ang aparador kung saan nakatago ang bungo. Ngunit laking gulat ko nang hindi ko yun nakita ron. Hinalungkat ko ang buong aparador pero bigo akong makita ang bungo ni Kalasag. Nanlalamig ako nang binalikan ko si Lolo Abel. Lo, nawawala po yung bungo ni Kalasag. Ano ka mo? Paano nawawala?
Hindi ba't nandun lang yun sa aparador? Oo nga po, pero wala po dun eh. Hindi po kaya nakapasok dito si Siklab nang hindi natin nalalaman. Imposible yon. Maghapon ka narito, di ba? Opo, hindi naman po ako umalis eh. Nakita mo bang pumunta rito si Siklab? Hindi po. Kung ganon, hindi kinuha ni Siklab ang bungo ni Kalasag. Sandali nga. May iba ka bang pinagsabihan ng tungkol sa bungo? At kung nasaan yun? Natigilan ako sa tanong na yun ni Lolo Abel dahil naalala ko na tanging si Jong ang pinagsabihan ko sa kinaroroonan ng bungo ni Kalasag. Si Jong po, Lo. Anong si Jong? Lo, dito lang po kayo ha. Pupuntahan ko lang si Jong sa bahay nila. Nagmamadali akong lumabas ng bahay at tumakbo ako papunta kina Jong. Pagdating ko roon ay ang nanay ni Jong ang naabutan ko. Sinabi niya na nagpaalam si Jong sa kanya na pupunta sa gubat. Nagtaka ako kung anong gagawin doon ng kaibigan ko. Ayoko sanang isipin na siya ang kumuha ng bungo ni Kalasag. Pero siya lang kasi ang sinabihan ko ng kinaroroonan ng bagay na yon. Naisip ko rin na baka kinuha ni Jong matapos niyang magpaalam na uuwi na. Baka habang abala ako sa pagsasanay, ay palihim siyang pumasok sa bahay namin at sa kanya kinuha ang bungo. Kung bakit yun ginawa ni Jong, ay wala akong ideya. Tinahak ko na ang daan papunta sa gubat. Ramdam ko na mas naging mabilis ang kilos ko at alam ko na dahil yun sa suot kong anting-anting. Nang nakarating na ako sa gubat, ay pinakiramdaman ko ang paligid. May narinig akong tunog sa aking kaliwa na para bang may naglalakad ng mabilis. Sinundan ko ang tunog na yon at hindi ako nagkamali dahil nakita ko si Jong na naglalakad habang may dalang sako. Sigurado ako na bungo ni Kalasag ang laman ng sako na hawak niya. Nagulat at napahinto si Jong nang tawagin ko siya. Jong, alam kong ikaw ang kumuha sa bungo ni Kalasag. Alam ko na nasa loob ng sakong yan ang bungo. Jong, ibalik mo sa akin yan. Hindi pwede. Pasensya na, Tol. Pero kailangan ko itong gawin. Kailangan ko itong ibigay kay Siklab. Ano ba't sinasabi mo? Hindi ba'y pinaliwanag ko na sa iyo ang mangyayari kapag nakuha yan ni Siklab? Ano bang pumasok sa utak mo at gagawin mo yan? Tol, ang totoo niyan, kaninang umaga ay nagpunta si Siklab sa bahay. At kinausap niya ako. Alam niya na magkaibigan tayong dalawa at alam niya ang problema ko. Kung paano niya yung nalaman ay hindi ko alam. Ang sabi niya, kapag ibinigay ko ang bungo sa kanya, ay bibigyan niya ako ng maraming ginto. Tol, kailangan ko ng pera. Napakalaki ng utang ni nanay dahil sa pagsusugal niya. Ang sabi ng pinagkakautangan niya, ay papatayin siya kapag di siya nagbayad. Tol, pasensya ka na, Tol. Pero kailangan ko itong gawin. Alam mo bang pwedeng mangyari kapag ibinigay mo yung kay Siklab, ha? Mabubuhay muli ang hari ng mga aswang at papatayin niya rin tayong lahat. Kaya lumapit ka sa akin at ibalik mo sa akin ang bungo ni Kalasag. Bago pa makapagsalita si Jong, ay lumitaw sa kung saan si Siklab. Mula sa pagiging tao, ay nag-anyong aswang siya. Akin na ang bungo ni Kalasag. Sa sandaling ibigay mo yan sa akin, ay ibibigay ko sa iyo ang gintong ipinangako ko. Maniwala ka. Huwag! Huwag mong ibigay sa kanya yan. Huwag kang makikinig sa kanya, Jong. Hindi ka nakakasigurado kung bibigyan ka nga ba talaga niya ng ginto. Sigurado ako na nilililang ka lang niya. Ginagamit niya ang problema mo para madali ka niyang maloko. Huwag kang makinig sa kaibigan mo. Akin na ang bungo ng aking hari. Bilisan mo, ibigay mo na sa akin. Tama si Edison.
Mukhang nilililang mo lang ako eh. Ayoko na. Umaatras na ako sa kasunduan natin. Hindi ko na ibibigay sa itong bungo. Manigas ka! Nabuhayan ako ng loob sa sinabi niya ni Jong at labis yung ikinagalit ni Siklab. Mabilis na naglakad si Jong palapit sa akin pero sinundan siya ni Siklab. Pinatakbo ko si Jong at agad siyang sinunggaban ni Siklab. Inutusan kong yumuko ang kaibigan ko. Pagyuko naman ni Jong ay mabilis akong tumakbo pasalubong kay Siklab at sinalubong ko siya ng napakalakas na sapak sa muka. Lumipad palayo si Siklab at nagpagulong-gulong siya sa lupa. Dumudugo ang bibig ng aswang nang tumayo ito. Tol, sorry talaga. Sorry. Patawarin mo ako, Tol. Ayos lang. Ang mabuti ay natauhan ka at hindi mo ibinigay yung bungo kay Siklab. Hindi niyo mapipigilan ang pagkabuhay ng aking hari. Sa sandaling makuha ko kanyang bungo, ay muli na siyang magkakaroon ng hininga. At kayo, ang una niyang papatayin at patinin. Sa pagkakataong yun, ay dumating na si Lolo Abel. Inabot niya sa akin ang matalas na itak at ibinilong niya na tapusin ko na ang aswang na si Siklab. Nagsimula na ang laban ko kay Siklab. Nagpalitan kami ng pag-atake. Mga kuko, laban sa aking matalas na itak. May mga pagkakataon na nasusugatan niya ako gamit ang kanyang kuko, pero hindi ako sumuko. Gumanti naman ako gamit ang aking matalas na itak. Ginamit ko ang lahat ng itinuro sa akin ni Lolo Abel hanggang sa naramdaman kong bumabagal na ang galaw ni Siklab dahil sa pagod. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon hanggang sa matagumpay ko siyang nasaksak sa tiyan. Sinundan ko agad yun ng isa pang saksak sa tapat mismo ng kanyang puso na naging dahilan para siya ay mapaluhod sa lupa. Diablong buang ka! Anong sabi mo kanina? Hindi namin mapipigilan ang pagkabuhay ng hari mo? Paano mo pa siya magagawang buhayin? Kung papatayin na kita ngayon! Matapos yun, ay itinarak ko na ang itak sa kanyang leeg. Nang hugutin ko yon, ay bumagsak si Siklab nang wala ng buhay. Hindi pa ako nasiyahan at hinataw ko ng itak ang kanyang bungo. Lumapit sina Lolo Abel at si Jong sa akin. Tol, patawarin mo ako kung natukso ko sa alok ni Siklab, ha? Naaawa kasi ako sa nanay ko eh. Patawad talaga, Tol. Di ko naman sinasadya yun eh. Sige na, huwag mo nang isipin yan. Ang importante, wala na si Siklab. Patay na ang aswang. At yung problema ng nanay mo, pagtutulungan nating gawa niya ng solusyon, okay? Ang mabuti pa ay saka na kayo mag-usap. Umuwi na muna tayo at kailangan magamot na mga sugat mo, Apo. Pero iba ka. Gusto kitang batiin dahil sa unang aswang na yung napatay. Simula pa lamang ito, Edison. Sigurado ako na marami ka pang aswang na makakaharap at papatayin. Matapos yun, ay naglakad na kami pauwi. Aminado ko na nasaktan ako sa ginawa ni Jong sa akin. Pero kahit papano, naintindihan ko siya. Sadyang naipit lamang siya sa isang sitwasyon at nagawa niya yon dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa aming baryo. Patuloy pa rin akong nagsanay dahil hindi ako sigurado kung may darating pang ibang aswang. Habang ang bungo naman ni Kalasag ay maingat naming itinago. Tinulungan ko rin si Jong sa problema niya sa kanyang nanay.
Kinausap namin ng maayos ang pinagkakautangan ng nanay niya at pumayag naman ito na kahit paunti-unti ay magbabayad sila Jong. Sa awa ng Diyos, natauhan ang nanay ni Jong at huminto na ito sa pagsusugal. Sa kasalukuyan ay nasa akin pa rin ang anting-anting kahit hindi na nagkaroon ng pag-atake ng aswang. Matapos kong mapaslang si Siklab, ay patuloy ko yung pinapangalagaan dahil ang anting-anting na yon ang magsisilbing patunay na minsan sa buhay ko ay nakipaglaban ako para sa kabutihan. Isinugal ko ang aking buhay at kahit kaunti ay wala akong pagsisisi na ginawa ko ang bagay na yon. Nakahanap na rin ako sa wakas ng trabaho sa munisipyo bilang isang janitor. Maayos na ang buhay namin ni Lolo at hindi na kinakapos ng pera. At kasabay ng paglilinis ko bilang isang janitor, ay nandun din ang aking tungkulin na linisin ang aming baryo at mga karatig baryo mula sa mga banta ng aswang na posibleng sumalakay at magkalat ng lagim sa baryo na aming pinakaiingatan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Hindi masama ang maghangad ng maayos na buhay at kumita ng pera upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ang pagsisikap at pagtatrabaho ay bahagi ng responsibilidad na ibinigay sa atin upang mamuhay ng marangal. Ngunit nagiging mali lamang ito kapag ang paghangad sa kayamanan ay nauuwi sa kasakiman, panlilinlang at paglabag sa tama, tulad ng ginto at mga bagay na kumikinang. Madalas itong nakakasilaw sa ating mga mata. Akala natin ito ang magdadala ng tunay na ligaya. Ngunit kung hindi tayo mag-iingat, maaari nitong bulagin ang ating puso sa katotohanan at ilubog tayo sa kabundukan ng pagkakasala. Paalala nga sa atin ng kasulatan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa paghahangad nito, ang ilan ay naligaw mula sa pananampalataya at nagdulot sa kanilang sarili ng maraming paghihirap. Yun ay sabi sa unang Timoteo 6:10. Kaya't sa halip na sambahin ang ginto o habulin ang kayamanan sa anumang paraan, piliin nating mamuhay ng marangal at matuwid. Magtrabaho tayo ng may sipag at katapatan upang ang perang ating kinikita ay malinis at may pagpapala. Sa ganitong paraan, may papakain natin sa ating pamilya ang bunga ng ating pawis at makakatulog tayo sa gabi ng payapa ang konsensya. Higit sa lahat, magtiwala tayo sa plano ng Diyos sa ating buhay, sapagkat ang kanyang pagpapala ay dumarating sa tamang panahon sa mga taong marunong maghintay at nananatiling tapat sa Kanya. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hiningang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng Diyos
na may kapal.